guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. And a collective reading, of course. Maria, Ave Maria. Na 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 na. Maria, Ave Maria. Queen of Cups in reverse. And Seven of Pentacles in reverse. For reverse. And Nine of Wands in reverse. O, diba? Daming in reverse. Ten of Pentacles upright. Unemotional ka ngayon, cold. Hindi ka sensitive right now. Of course, with the Queen of Cups in reverse. Natapos yung pag-antay mo. You're not waiting anymore. Dahil yun ang close na bakod or pintuan ay magbubukas na. Hindi na naka-close sa'yo. Magbubukas ang prosperity. All positive. And kumpletong buhay sa'yo. Yung mabuhay ka ng mayaman. Ganun. Mayaman, prosperous, sagana. A wealthy life. And a complete life. Kung ano yung kulang mo ngayon, anak, yaman, person, mapapasayo yan. Yan ang magbubukas na pintuan sa'yo. Yan ang magiging buhay mo. Hindi ka na mag-aantay pa. Hindi ka na mag-aantay kung kailan magkaroon ng growth sa connection yun ng person mo o sa finances mo. Hindi ka na magtsatsaga pa sa pag-aantay. Kasi kung parang natingga ka na parang walang growth sa buhay mo, sa finances mo, sa love life mo, walang improvement, baliktad na. Baliktad na mangyayari. Everything will be positive and good. So ano pa? And magpo-prosper ka na pa ang maging buhay mo. Maria, Ave Maria. Eight of Pentacles. Mukhang maging busy ka nito. Pero may paglalakbay. May mga dala-dala ka. Ano ba itong dala-dala mo? Baggage. Baggage nga. Baggage. May dala-dala kang baggage. Ano yung baggage yung dala-dala mo? Negativity? Hindi yan negativity. Ano yan? Mga kargada mo? Damit? Mga ganon. Hindi. Mga damit ba yan? Mga damit. Hindi maintindihan yung kargada eh. Hindi mga damit. Mga sama ng loob. Hindi na natin na. Sama ng loob. May dala-dala kang sama ng loob sa pupuntahan mo. Ayan. Sama ng loob saan? Sa pinanggalingan mo. Sa alisan mo. Hindi. Saan? Sa place ba na kung saan ka manggaling kasi may dala-dala ka daw na sama ng loob. Sa place ba na kung saan ka nanggaling? Doon ba nanggaling yung sama ng loob mo? Tingnan natin ha. Doon sa place na yun. Na kung saan ka nanggaling. Ayan. Maganda yung klaro. Para maintindihan ng guide. Kasi yung guide ang sasagot nito guys eh. Ganun yun. Sila makakaalam yun eh. May dala-dala kang sama ng loob. Pero kung malayo pupunta mo, malayo itong mararating mo, pero may sama ka ng loob
sa lugar, may dala-dala kang samaan ng loob sa lugar na pinanggalingan mo. Maring hindi mo pa na-release yung sama ng loob mo, baka inapi-api ka ng gusto sa lugar na yan. Bakit? Matindi bang ginawa sa'yo ng mga tao dyan sa lugar na yan? Na aalisan mo? Hindi naman matindi. Ano lang, may ginawa silang tricks sa'yo? Tricks? Hindi. May ginawa ba sila sa'yo na evil? Evil. Scheme and deceit. Scheme and deceit, guys, yung ginawa nila sa'yo. That's why may sama ka ng loob. Pero for sure, ma-leave mo din yung mga baggage na yan. It takes time to heal and to release the baggages. Mas maganda yung wala kang sama ng loob. Pero, huwag ka pa, dahan-dahan lang mo. Wala din. For you to enjoy life and live peacefully. Na magaan yung loob mo, wala kang baggage, wala kang sama ng loob. Mas masarap mabuhay ng ganun. So, yan. Pero hindi mo yan mapilit na ma-live agad-agad. Lalo deceit and scheme yung ginawa nila sa'yo. Those were evil na mga taong gumawa nila sa'yo. Deceit and scheme, mga evil. Mga deceitful mga gumagawa ng scheme, kaya mga evil yan sila. Plot, scheme, deceit, they are evil. Mga evil na mga tao. Pero isipin mo lang, ganun talaga. Just think na, isipin mo na lang na challenges na lang yun. And pag nakarating ka na sa lugar na kung saan ka lilipat, kasi lilipat kayo, may dala-dala ka pang baggage sa mga ng loob. Enjoy mo ng buhay doon. And mamuhay ka ng prosperous, masaya, peaceful, and bagong buhay na. No? Ito yung maging buhay mo doon. May trabaho ka doon, maging busy ka. So work, kung gagamitin mo yung isip mo, baka magka-negosyo ka doon. Clarification lang to sa baggage kanina. Maaaring mag-iisip ka ng idea kung ano i-put up mong business, kung ano yung gagawin mo to make more money, a lot of money. Ganyan. Ayan. You will be hardworking there, no? Maging busy ka talaga. At masipag ka naman siguro kasi ng tao, matyaga ka at masipag. Kaya walang problema yun sa taong masipag kung marami siyang trabaho. Mas gusto niya yun. Pag yung tao ay masipag, mas gusto niya yung madami siyang ginagawa kaysa sa maghilata na walang ginagawa. Diba? Sa mga masisipag dyan. Ano pa? Magiging buhay mo doon. Sa lilipatan mo, kasi lilipat ka, malayo pupuntan mo. Layo yun. Layo. Magiging masiyahin ka dun, guys. Maging positive yung buhay mo dun. Full of love, harmony, balance, and fresh yung surrounding. Maring may mga bear doon sa lugar na yon. And you'll find peace and true happiness sa lilipatan mong lugar. So for sure, matatanggal yung baggage na yan, which is yung sama ng loob mo. Maghihili ka ng gusto doon. Ma-release mo lahat ng baggage na yan. Ganyan talaga, may evil kasi dito sa mundo, lalo na end of times na, at lalo na nag-umpisa na daw ang end of the world, di ba? Yun ang sabi nung nag-guide si Jesus Christ. Nag-umpisa na daw ang end of the world. Sa akin naman kasi guys, may nakatakda sa akin. Tsaka mission ko talaga. May mission talaga spiritually.
Kasi hindi lang yan lumalabas sa pag kinukuha ko yung energy ko, no. Pinaparaginip din ako kasi ng God, ni Jesus Christ, ng celestial beings, ganyan. Tsaka, yung mga manggagamot, alam nila. Yung mga dati pa. Tapos yung huli kong manggagamot na napuntahan kasi tingin ko may fallen angel na nakatake sa akin. Meron daw talaga ng mga ganyan kasi nga meron akong mission at may nakatakda sa akin. May nakatakda, kaya ganun. So it means na I am guided talaga sa mga readings ko kasi may nakatakda sa akin. Ibig sabihin sa light talaga ako. Tinanong pa ako ng nanay ko yung manggagamot kung saan ba galing yung mission ko. Sabi sa itaas daw. Kung saan daw galing kung sino nagbigay ng mission ko at kung sino yung nagtakda sa akin, yung God daw. So, ibig sabihin, sa light talaga ako, guys. Hindi ako sa darkness. Ako, minsan may pagka-inosente ako eh. Pero natututo lang din ako sa mga nangyayari din, sa experiences ko. Kaya, you don't have to worry. No? Kasi nasa side ako ng light. You're on the right path. Hindi kayo ma-mislead. So, I am guided by heavenly realm. And alam ko yun kasi nagpaparamdam sila sa akin. Pinapanaginip na ako ni Jesus Christ at ng God. Bata pa ako nun. Kaya, you don't have to worry na baka nagpipretend o baka yung parang nagaan yung tupa, no? Pero demonyo pala, hindi. May pagka-inosente nga ako, guys, eh. Prangka lang talaga ako. Pero, hindi kayo mamimislead sa mga guidance dito. Tama yung ginagay dito. Maliban na kung clouded yung isip ninyo, ay may isip ninyong mini-mislead kayo o mali ang teachings, ang guide. Hindi totoo at tama. Hindi na-guide ako dito ng angels. So, ano pa? Yun nga lang, collective reading kasi sa YouTube, guys, eh. Hindi naman personal reading, collective reading ito. Your energy, ano ba yan? Nahikab, na ano ako? Titigab. Your energy at this time pa. Ano pa? Ace of Cups in reverse. Nagre-recover ka kasi may mga nawala sa iyo. Parang apektuhan ka ng gusto din dahil sa mga nawala sa iyo, nanghinayang ka. Pero nagre-recover ka na ngayon. Makakatulog ka na ng maayos nito. Ganyan yung energy mo. Makapagpahinga na yung isip mo na hindi ka na nag-wonder, isip na yung isip, hindi ka na na-stress. So, dapat iwasan yung mag-overthink, mag-isip na mag-isip na. So, yan. Ano pa, yung magiging buhay mo sa lilipatan mo lugar. Ano kaya? Maliban dito sa Ten of Pentacles, may house, may bahay na doon na nakaabang sa'yo, maupahan ka man o sarili mong bahay. O magpagawa ka doon ng bahay mo, may bahay ka doon. Oh my gosh. And you will live a stable life and fresh your surrounding, full of love, and mukhang mamahalin ka ng magiging partner mo o partner mo. Puno ng pagmamahalan. Talagang mamahalin ka ng malalim talaga. O magmahalan kayo ng malalim ng magiging partner mo
o ng partner mo. Talagang puno ng pagmamahalan sa bahay na yan. So, magkakaroon ka ng house doon sa lugar na yun. O may bahay ka ng nakaabang doon sa lilipatan mo. Ang ganda ng place. Talagang nakaka-relax, nakaka-calm pag mga ganitong place. So, hindi man lang naisip ng mga taga-California, pinabayaan na nila yung bahay nila na masunog, no? Dapat, nag-ano na sila yung mga hindi pa naabot ng apoy, dapat habang maaga pa, na hindi pa sila narating ng apoy, nag-connect na sila ng hose ba? Ng hose na dun ipa-shower sa bubong nila, na tuloy-tuloy yung ng tubig, shower ng tubig sa taas. Para kung tatama man yung apoy, no? Kasi syempre, wag apoy yan. At lalo napakalakas ng apoy daw. At galing sa langit yung apoy na yun, may kasabay pang kidlat. Hindi basta-basta ng apoy yun. Hindi basta-basta namamatay yun. God ang talaga dun, nag-send ng apoy na yun. Pati yung sa China na yun. Dapat nilagyan nila ng hose na tuloy-tuloy yung apoy, tuloy-tuloy yung agos ng tubig. Okay, basain nila yung roof nila, tsaka yung paligid, para kung tatama may apoy, hindi siya sisilab ba? Hindi siya magkalat. Mamamatay kasi basa Hindi siya tag dito. Hindi siya magmakot kung sa ilonggo pa. Mamamatay lang siya kasi basa. Yun ang pangontra sa apoy, di ba? Tubig. Hindi nila iniisip, hindi sila parang walang common sense. Common sense lang yan yung mga ganon. O kaya, kung meron silang, kahit hose lang, sa taas ng nila. Sa taas ng roof nila, tapos basain nila yung Siguro may time pa naman yung iba doon. Hindi, nagpanik na sila. Yun ang problema sa mga taong nagpapanik. Hindi na nakapag-isip ng solusyon, paraan. Nagpanik na. Aalis na lang, instead na masave yung bahay nila. Common sense lang yun yung ganong yung solusyon sa mga ganong situation. Maliban lang kung hindi mapatay ng tubig na ganon. Pag mga ganitong place, lalo na parang may nang babato daw ng apoy galing sa itaas, alam niyo naman, no? At nasa end of times na tayo, nag-umpisa na daw ang end of the world, at may mga ganyan talaga. Dapat mag-ready na talaga, lalo at may mga puno na may mga darag, may mapatay na dahon. Mag-ready talaga ng hose na sa taas ng bahay ninyo. Para pag mayroong sunog, ay buksan nyo lang yung naka-shower ba? Hose. Na basta meron yun dyan na shower para basta tatama yung mga apoy, no? Nagliparan yung mga apoy. Hindi siya basta-basta masunog. Kay basa. Maganda din, basain din yung paligid para hindi siya magmakot. No? Lalo kung may mga basain din. Kung may time pa naman Hindi na lalayas ka na lang sa iyong bahay. Ganun. Ayan, kung may mga kamag-anak kayo sa California, yan ang i-suggest nyo. No? Na yan ang gagawin nila hanggat hindi pa na tutupok yung kanilang bahay, hanggat hindi pa naabot ng sunog, kasi hindi natin alam kung kailan yan matatapos, dahil hindi pa daw natatapos yung sunog, hindi pa namatay yung mga apoy. Maabot pa ng San Diego ata. Ayan. So yan ang gagawin pag may mga apoy. Basain hindi lang basain, mas maganda yung may hose na tuloy-tuloy yung agos ng tubig. Kung hindi naman namamatay yung tubig, dito sa amin may dito may oras yung tubig dito kaya nagsasahod ako. Kung may kamag-anak kayo sa mga ganung lugar na apektado ng mga sunog na yan, na binato ng apoy na galing sa langit, nako guys, yun ang magandang solusyon dyan. So ano pa? Mas sayang yung bahay na pwede pang masave.
Mahal magpagawa ng bahay. Sayang, pati mga gamit. 'Di ba? Iba hindi na nag-isip eh. Lalayas na lang. Nagpanik na kasi. Nagtaka nga ako, bakit hindi nila naisip yun? Naisipan ko, ano dito, baka may matulungan pa, no? Sa suggestion ko na yan, sa idea ko na yan. Common sense lang yan, guys. Common sense. So, ano pa? Mga pagbabago sa buhay mo. May pag-aalis talaga. Aalis ka talaga, guys. 3 lang naman to. So, I'll take this. Pati ito. At magiging competitive ka na. Oh? Hindi mo na hayaan na agawin sa'yo ng iba. Yung, makipag-compete ka na. Magiging malakas. Competitive. Hindi mo na hayaan na blaka ng iba. Nakunin ng iba kung anong sa'yo. Gano'n, no? And, naging palaban ka na. Hindi ka na magdurusa. Hindi ka na magsasuffer. Hindi ka na magdurusa financially, sa love life. Hindi ka na yung parang inabandona o na left out in the cold. Hindi na. Magiging, hindi ka na din maghirap pa sa buhay. Magiging abundant din buhay mo, prosperous. Kasi pag mga ganun ang sunog na malawakan, malakas, nagliliparan yung apoy niyan eh. Kaya ang bilis kumalat. Yung mga, kahit yung mga flames lang, basta yung mga ganun, nagliliparan yan eh. Oh. Kaya maganda talagang basain yung bahay. Hindi sa loob ha, sa labas. Hindi naman kailangan sa loob at sa loob, sa labas. Pag tumama yung mga nagliliparang apoy, yung mga debris, ano matawag doon? Basta yung nagliliparang apoy, pag tumawa sa bahay nyo, hindi magmakot kung silunggo pa, hindi siya sisilab, hindi siya, hindi tatablan yung bahay niyo pag basa. Hindi basta-basta tatablan. Hindi talaga tatablan pag basa. At hindi basta-basta tatablan. Kung may puno, kung may puno sa tabi ng bahay nyo, kung may oras pa kayo, di basain nyo. Bilis lang yung basain, lalo kung may hose kayo. At kung malakas pa yung tubig, di ba? Mas maganda is, maintain na yung habang umaapoy yung ibang lugar, yung ibang bahay na sa paligid nyo, tuloy-tuloy ang agos ng tubig doon sa taas. Ganun yun. Tapos yung tubig na dumadaloy galing sa taas, kakalat pa yan sa paligid ninyo. Hindi na yan matabla ng apoy yung mga damo sa paligid ng bahay niyo pagka ganyan. Yun ang isang solusyon dyan. Aalis ka, pero may baggage. May baggage talaga. May sama ka ng loob talaga, guys. Sa pinanggalingan mo. Ay, nakakatuwa. Pero mawala din yan, guys. No? Kasi ibig sabihin, matindi din o talagang hindi mo basta-basta mawala, hindi basta-basta mawala sa damdamin mo, sa isipan mo yung ginawa nilang scheme sa'yo. At deceit, no? Mga evil pala yung mga tao yan. Madaming tao yung gumawa sa'yo ng evil dyan, deceit at scheme sa lugar na aalisan mo. Madami. Yan ang mga salbahing tao. Baka baliktarin ka pa ng mga yan sa kwento nila. Sabihin nila, ikaw pa salbahe. Dahil nagalit ka na ginawan ka nila ng scheme at deceit. Ganyan yung mga yan. Ay, nakong buhay. At may evil kasi sa mundong to. May mga evil pa.
Hindi pa kasi nalinis. At hinayaan pa kasi na maghalo-halo yung evil at good sa mundong to. Magkakaroon ng Armageddon daw ata. Magkakaroon daw. Meron yan sa propesya. The battle of good versus evil. Pwersa ng langit, pwersa ng impyerno. Pwersa ng masasama, ng evil. Maunahan ata yun ng Jesus Christ. Sino ba yung manguna doon? Sino ba nagagay dito ngayon? Si Jesus Christ ba nandito ngayon? Baka wala. Wala. Hindi ko na-feel eh. Hindi ko nararamdaman eh. Angel ba nagagay dito ngayon? Angel. Pero strong siya na angel, guys. Sino angel to? Si Angel Michael nandito ba ngayon? Tingnan lang natin. Hindi. Sino si Angel Gabriel ba nandito ngayon? Si Angel Gabriel. Siya yan. Sino ba mangunguna sa pwersa ng kalangitan pag susugod dito sa mundo na pag Armageddon na? Si Jesus Christ ba? Si Jesus Christ yung mauna eh. Archangel. Yung kasama niyo muna. Archangel daw. Archangel, sabi ni Angel Gabriel. Sunod, Seraphim. Mga Seraphims. Hindi. Hindi mga Seraphims. Mga ano, mga kapatid ni Jesus Christ. Mga kapatid niya. Kasi may mga kapatid niya. Oh my gosh. Parang nakaka-emotional pagka ganyan. Pero, in fairness, hindi ako emotional ngayon, ha. Oh. Pagka mga ganyan, umiiral yung pagiging protective ko. Charot. Ganun. Yung mga ganun ba. Sunod, mga Seraphim. Pangatlo yung Seraphim. Sunod mga Seraphim Angel. Yan din yung malalakas din. Susugod dito sa Armageddon. Battle between good and evil. Pwersa ng langit versus pwersa ng kadiliman. Alam nyo na. Sino maglilid sa pwersa ng kadiliman? Si Lucifer. Si Lucifer daw maglilid. Sino kasama niya? Samael. Interesting, guys. Yung Queen Mother of Heaven, kasamahan ba ni Jesus Christ na susugod dito sa mundo to? Oo, kasamahan ni na Jesus Christ, yung Queen Mother of Heaven. Basta sa Armageddon yan. Watch out sa Armageddon. Pag makabot pa kayo, Armageddon. Susunod sila kina Jesus Christ. Kasunod kina Jesus Christ. Kasunod kina Jesus Christ. Siyempre, hindi niya pababayaan yung mga anak niya, eh. Hindi niya pababayaan yung mga anak niya. Malakas yan, si Barbelo. Kaya niyang wasakin yung yung daw, eh. Yung mundong to, no? Sa isang iglap. Charot. Oh, malakas yan, Barbelo. Barbelo pa. Pag, pag nasa, pag sa form niya, no? Ganun, sa form niya na si Barbelo na talaga. Kaya niya tumasakin tumundo to, kahit yung Megaverse kay kapangyarihan niya si Barbelo. Sure. Sa akin. Ang tinikal. Yun ang alam ko eh. Yun ang nanay ni Jesus Christ, si Barbelo. Yun ang Holy Spirit. And siyempre, hindi niyo pababayaan yung mga anak niyo, no? Tsaka yung angels din. Ano pa? Maging buhay mo doon sa lilipatan. May active.
Or maybe you will always receive calls, message, or palagi kang magta-travel. Oo, palagi kang magta-travel. Around the world. Oh my gosh, around the world, guys. Oh. At maging active yung buhay mo. Palagi kang magta-travel around the world. Bongga. Check, check. Sino yung mapapangasawa mo o maging partner mo, asawa mo niyan, o maging partner mo pa? Etong nakapag-decide na hindi na nagja-juggling kasi na-reverse na yan siya. Pero nasasaktan siya. Pero, ayan, driven mo yung loob niya, malakas yung loob niya, and porsigido, siya ang may hawak na manibela ng buhay niya, no? And hindi na ito nag-hesitate na mag-take na action. Of course, papunta yun sa'yo. Alangan. Ikaw to. The star and the empress. You're so attractive. You're so positive. You're so good-looking. Masaya ng lahat. You attract all good things in life now. Anong gusto sabihin sa'yo ng person na yan? Na magiging asawa mo. Gustong gusto ka niya talaga, ano pa. Boom, tara. Gusto niya na yung beginning with me. Magsimula kayo muli. At magsama kayo. You will be together. Ganyan. Mag-invest daw siya sa'yo. Hindi siya magdidamot na mag-invest sa'yo. Feel ka niya. With the high priestess. Positive siya. At kahit nasasaktan, no? Ikaw yung happiness niya. Excited na siya. Naging bold and daring na siya. Na i-pursue ka. Ayan, na mampangasawa ka. See? Napuntahan ka. Bongga. Ito na lamang, guys, for collective reading. Bongga ka dahil.